Matapos nga pong hindi makakuha ang Golden State Warriors ng kapalit sa pagtanggal nila kina Klay Thompson at Chris Paul, sa wakas, susubukan na rin naman ang kanilang team na makabawi. Sa katunayan, maliban sa pagkuha at pagpapaperma nila ng kontrata kay Kyle Anderson, binabalakan na rin naman nga po nilang kunin si Buddy Hield mula sa Philadelphia sa isang sign and trade deal. Kasalukuyan na rin naman nga silang nakikipag-usap dito upang maisakatuparan ng plano. Bukod nga po kay Buddy Hield, na ibalita ko na rin naman na isa sa plano ng Warriors ay ang pakikipag-agawan kay Lauri Markkanen na siyang target nila. Mismong front office na ng Warriors ang nakipag-usap dito at base sa ginawa nilang negosasyon, mas gusto nga po ng Utah Jazz na makuha si Jonathan Kuminga. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, si Jonathan Kuminga ang hinihinging kapalit ng Utah bago nila ibigay sa Warriors si Lauri Markkanen. And since napakahalaga para sa Warriors si Jonathan Kuminga, pinag-iisipan pa nga ito ng kanilang prangkisa, gayong nakasalalay dito ang kanilang future kung makakakuha pa sila ng kampeonato o hindi na. Samantala, para nga sa inyong kaalaman, isa ang Minnesota Timberwolves sa mga teams na meron lamang napakaliit na cap space, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napakatahimik nila. Well, napakalimitado rin naman ngayon ang magagawang move, lalo pat napakalaki ng kontrata na hawak ngayon ng kanilang mga key player. Dahil dyan, kahit gustuhin man ang kanilang team, wala nga po silang nagawa pa matapos umalis sa kanilang lineup sa pangatlong araw ng free agency ang dalawa sa kanilang mga role player. Una, si Monte Morris, na ayon sa balita ni Shams pumirma na ng 1-year veteran minimum sa Phoenix Suns. Bukod nga po dyan, sa kanya pumirma na rin naman sa Golden State Warriors si Kyle Anderson matapos itong maisali sa kanilang ginawang sign and trade, kapalit lamang sa isang second round pick at cash incentives. Well, as of today, wala rin naman nga pong iba pang move ang nagawa dito ng Timberwolves. Ngunit sa kabila niyan, asahan pa rin naman natin na kukuha ito ng mga bagong malalaro sa free agency na papalit sa kanilang mga nawalang player. Sa kabilang banda naman, ilang araw ang nakakaraan mula nang magbukas ang free agency, wala pa rin ditong nagagawa si Rob Pelinka at ang Lakers ni isa mang malaking move o nakuhang bagong player. Bagamat man sinabi na ni LeBron na willing siyang mag-pay cut ng sweldo upang makukuha ng malaking pangalan sa market, wala pa rin sila ditong nakukuha. Dahil dyan, binigyan na nga po niya ng 1 linggong palugit ang Lakers para makakuha ng malaking pangalan, dahil kung hindi, wala nga siyang magagawa kundi kumuha ng malaking kontrata at kalimutan ang kanyang sinabi noon na pagbawas. Dahil dyan, nasa front office na ng Lakers ang pressure na maging agresibo sa pakikipag-usap sa ibang team. Sa katunayan, meron rin naman nga pong planong 4-team trade ng kanilang general manager na si Rob Pelinka kasama ang Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls at Utah Jazz. At kapag naging successful ang pakikipag-usap ng apat na ito, magkakaroon ng Lakers ng bagong manlalaro kagaya ni na Jeremy Grant at DeMar DeRozan. At sa kagustuhan nilang maisakatuparan nito, willing silang isakripisyo ang ilan sa kanilang mga key player at maging ang kanilang dalawang hawak na future first round pick. Nga pala mga idol, pumirma na ngayon official si LeBron James sa Los Angeles Lakers ng $104 million for 2 years, kabilang na ang player option sa huling taon at may kasamang no trade clause. Ibig sabihin, pwede itong pumili ng kahit anumang team na gusto niyang puntahan. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.